A blessed day po sa ating lahat. Welcome po sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Ito po ay Bible course sa Systematic Theology kung saan series po natin pag-aaralan ang Systematic Theology na kailangan po nating mga Kristiyano. Tayo po ay nasa Bible Doctrine 4 and 5. Pinag-isa ko na lang po ito. Ito po ang tanong at topic. Do Arminianism and Calvinism identify a true Christian? Ano po ang inaasahan natin na matututunan sa Bible Doctrine 4 and Doctrine 5? Number 1, posible po ba na ang tao ay maborn again kahit nasa loob siya ng Arminian teaching o belief? Number 2, kung ang banal na espiritu ay bumubuhay ng espiritong patay sa pamamagitan ng pangangaral ng false gospel, bakit nagpupursige pa tayo na mag-aral at mag-preach ng truth? Number 3, ano ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 4 at Bible Doctrine 5? Recall po tayo ng Bible Doctrine 3. Napag-aralan natin sa Bible Doctrine 3, mga ka-truth seeker, na ang Arminianism ay nagugat sa filosofiya ng humanism o tao. Nagugat sa pagiging unregenerate natin. At nagugat sa pagiging patay natin spiritually. At ito ay tinatawag natin na religion of good work o autosoteriology o humanistic view. False religion o pagtatangka na maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng good work. Samantalang ang Calvinism ay nagugat naman sa sovereign grace ng Triune God. Nagugat sa Diyos mismo, nagugat sa Biblia, at tinatawag natin itong religion of God's work o theosoteriology, o tinatawag nating true religion, o pagpaplano ng Diyos in eternity para maligtas tayong mga makasalanan. So, continuation na po tayo ng ating pag-aaral, mga ka-truth seeker, Bible Doctrine 4 and 5. Posible po ba na ang tao ay maborn again kahit nasa loob siya ng Arminian view? Yes po, sa mga sumusunod na dahilan, sa 6 na dahilan. Una, we are born of the Spirit, not born of a creed or confession of faith. Naniniwala po tayo na may mga ibinoborn again ng Diyos sa mga taong nasa kulto ang aral, mga taong ang aral ay Arminian view, at mga tao na ang aral ay mali, heresy. Bakit po? Kasi we are born of the Spirit, not born of a creed or confession of faith. Dahil tayo po ay naborn again, hindi dahil sa creed, hindi dahil sa confession of faith, hindi dahil sa truth. Naborn again tayo, it is because of the work of the Holy Spirit. John 3:5, ang linaw-linaw mga kapatid. Except a man be born of water and of the Spirit, maliban ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu. Ano pinupunto dyan? Ang ibig sabihin ng ipinanganak sa tubig ay pinanganak sa Espiritu. Dahil katulad ng tubig, ang Espiritu ang maglilinis sa ating karumihan sa idolatry at sa kasalanan at pagsalangsang natin sa Diyos. Ezekiel 36:25-27. John 3:6, that which is born of the flesh is flesh. Ano ibig sabihin yan? Tayo ay pumasok sa karya ng mundong ito by natural generation. Ang unang kapanganakan ng tao sa mundo ay born of the flesh is flesh. Ibig sabihin, physical na kapanganakan. Ipinanganak tayo by natural generation sa pamamagitan ng headship ni Adan o pagiging representative ni Adan sa covenant of works. Tayo ay pinaglihi at hinubog sa kasamaan sa kasalanan. At tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng covenant of works. Kaya tayo ay may pananagutan, obligasyon sa Diyos na kinakailangang sumunod
sa kautosang iniukit sa puso natin, ay dapat masunod ito. Ano yung heart law na yan? Yan yung love God above all and love your neighbor as yourself. Sa ganitong kondisyon o kalagayan, ang ating espiritu ay patay sa pagsalangsang at mga makasalanan tayo. Kaya nga, ang final verdict ng Diyos sa atin, we are unregenerate o makasalanan, totally dead, spiritually dead, at absolutely dead. Walang kakayanang manampalataya, lumapit sa Diyos, walang kakayanang magsisi, walang kakayanang magbago, walang kakayanang iligtas ang sarili. Dahil patay nga. Sino ba naman patay ang may kakayahan? Maliban na lang ang Diyos ang kumilos sa atin at bumuhay sa ating spiritong patay. At sabi dito sa John 3, mga ka-truth seeker, John 3:6, and that which is born of the Spirit is Spirit. So, dalawang klase yung birth. The first birth, the second birth. The first birth is physical, the second birth is spiritual o regeneration. At kinakailangan na ang makasalanan ay makapasok sa kingdom of God by supernatural regeneration. Ang pangalawang kapanganakang ito ay spiritual na kapanganakan. Ipinanganak tayo by supernatural regeneration sa pamamagitan ng headship ni Jesus sa covenant of grace. Tayo ay nilalang ipinanganak sa righteousness at true holiness. At ang regeneration na ito ay kilos, gawa ng Espiritu ng Diyos na kung saan pinag-isa niya si Jesus at tayong makasalanan. Katulad ng sanga na idinugtong sa puno ng ubas sa pamamagitan ng life ni Jesus na dumadaloy sa kaibuturan ng ating espiritu. At ang new nature created in righteousness and true holiness ay ibinahagi sa espiritu natin. At sa kapasidad at kakayahan ng new nature na meron tayo ngayon. Tayo na na-regenerate ay magkakaroon ng kakayahang isabuhay ang mga bunga ng espiritu natin. Ilan nga rito ay ang saving faith at repentance. At kapag tayo ay na-born again, tayo ay napalaya na sa covenant of works. At tayo ay pumasok na sa pagpapala at otoridad ng covenant of grace na mga nabuhay para sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Mga ka-truth seeker, mapapansin natin ang tao ay naboborn again by the power and work of the Holy Spirit. Hindi sa pamamagitan ng truth o faith natin sa truth. Hindi tayo na-born again dahil narinig natin ang gospel of truth. Na-born again tayo dahil sa kapangyarihan at kilos ng banal na Espiritu. Number 2 na pagkakakailanlan ng apostolic teaching ba ang itinuturo ng church o sino man? Number 2. Born again is a birth which does not require faith, creed, nor confession of faith. Ang pinag-aaralan pala natin ganito, ito pala yung tanong. Pwede bang maborn again? Ang tao ng aral na kanyang pinakikinggan at niyayapos ay Arminian? Humanistic view? Number 2. Reason, yes, pwede ma-born again. For number 2 reason. Because born again is a birth which does not require faith, creed, nor confession of faith. Sapagkat ang pagiging born again natin ay maihahalin tulad sa kapanganakan. Kung paanong tayo ay pinanganak sa mundong ito, physically, nang walang anumang requirements at kailangan, mas applicable ito sa spiritual birth natin na walang requirements ng faith natin, walang requirements ng free will natin, walang requirements ng decision natin para ma-born again, walang requirement ng repentance natin, o anumang truth gospel na kailangan natin mag-respond positively para lang ma-born again. Hindi yan requirements. Ang makakapag-born again sa atin ay ang kilos at gawa ng Panginoong Diyos, ng Espiritu ng Diyos, para sa birth, new birth.
at rebirth natin. John 3:8, napakalinaw mga kapatid. The wind bloweth where it listeth, and thou hast heard the sound thereof, but cannot tell when it comes and whither it goes. So is everyone that is born of the Spirit. Ano ibig sabihin ng John 3:8? Meaning, mga ka-truth seeker, kung paano ang hangin ay umiihip sa kung saan niya gusto o ibigin. So, ang lahat ng ibinigay ng Ama at Anak na mga elects sa Espiritu ay sovereignly i-regenerate ng Espiritu ang mga maliligtas. Katulad ng hangin, ang Espiritu ay hindi nangangailangan ng ating kapahintulutan, permission, consent, kooperasyon. Ito ay sovereignly umiihip at tumatama sa kung ano at sino ang ibigin ng hangin. Ganon din ang Espiritu. Walang requirements, walang kondisyon na kinakailangan para tayo ay i-regenerate ng i-born again ng Holy Spirit. Number 3, bakit naniniwala tayo na ang tao kahit nasa gitna ng kultong aral o Arminianism o humanistic view ay pwedeng ma-born again? Number 3, because born again is a creation which does not require faith, creed, nor confession of faith. Kasi po ang born again ay naihalin tulad at nailalarawan at inilarawan ng Biblia na creation. Meron po bang nilalangan Diyos na bago niya lalangin sinabi ng Diyos, lalalangin kita? Kaya lang, dapat may faith ka. Dapat magsisi ka. Walang requirements. Dapat kilala mo ako. Dapat aral ka sa katotohanan. Walang ganon mga ka-truth seeker. Kung paano ang pagkalalang sa atin ng Diyos ay walang anumang hinihinging requirements ng faith natin, ng free will natin, ng decision natin, ng repentance natin, at walang hinihiling na requirements ng anumang truth, gospel, na kailangan natin mag-respond positively, ganon din ang pagbuhay ng Espiritu sa patay nating Espiritu. Ito ay hindi nangangailangan ng right creed, biblical confession, o truth para ang Espiritu natin ay mabuhay. Ephesians 2:10, Genesis 1:1, and Genesis 1:27. Tanging kilos at gawa ng makapangyarihang Diyos ang new birth, rebirth, regeneration. So, ganun din po yan. Number 4, bakit naniniwala tayo na kahit nasa kultong aral o Arminian view, humanistic view, yung isang tao pwedeng ma-born again? Number 4, because born again is a resurrection which does not require faith, creed, nor confession of faith. Kung paanong si Lazarus ay binuhay ni Jesus nang walang anumang hinihinging requirements ng faith natin, walang anumang free will natin, decision natin, repentance natin, o anumang truth o gospel na kailangan natin mag-respond positively, ganun din ang pagbuhay ng Espiritu nating patay. Ito ay hindi nangangailangan ng right creed, biblical confession, o gospel truth para ang Espiritu natin ay mabuhay. Ephesians 2:1 to John 11:43-44. Si Lazarus po, nung binuhay ng Panginoon, sinabi ba ng Panginoon kay Lazarus, Lazarus, kailangan alam mo muna ang gospel truth bago kita buhayin. Lazarus, bago kita buhayin, dapat may faith, may repentance ka, o may good work, obedience ka. Wala, mga kapatid. O bago kita buhayin na Lazarus, kailangan ikaw ay merong right creed, biblical confession of faith. Tanging kilos at gawa ng makapangyarihang Espiritu ang new birth, regeneration, rebirth. Ang pagka-born again ng makasalanan ay hindi nangangailangan ng kondisyon na dapat makarinig muna siya ng pangangaral ng sinner's creed, confession of faith, o gospel truth. Number 5, mga kapatid. Bakit naniniwala tayo may mga taong nasa loob ng kultong aral, maling aral, humanistic view, at Arminian view ay pwedeng ma-born again?
Number 5, the Bible declares that creed, confession of faith, o preaching or preaching is not required for regeneration. Dinideklara mismo ng Biblia na ang creed, confession of faith, o preaching o teaching ay hindi nire-require para tayo ay maborn again. John 1:13, ang linaw-linaw mga kapatid. Which were born again, not of blood. Meaning, ang makasalanan ay hindi naboborn again mga ka-truth seeker dahil lamang sa kondisyon na dapat siya ay kadugo o kalahi. Basahin po natin sa sunod ng John 1:13. Which were born again, not of the will of the flesh. Meaning, ang makasalanan ay hindi naboborn again dahil lamang sa kondisyon na dapat siya ay may kalayaang pumili o kalayaang magdesisyon o dahil sa creed o confession of faith na hinahawakan niya. Sabi sa John 1:13, which were born again, not of the will of man. Ano ibig sabihin yan? Ang makasalanan na hindi naboborn again dahil lamang sa kondisyon na dapat may mangangaral o kasi gusto ng mangangaral na maborn again tayo. Basahin ulit natin John 1:13, which were born again but of God. Ang makasalanan daw ay naboborn again dahil ang Diyos ang tanging gagawa nito, kikilos, kaya walang anumang creed, confession of faith o anumang preaching o teaching ang makakapag-born again sa atin, kundi ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos lang, mga kapatid. Number 6 reason kung bakit naniniwala tayo na merong mga tao sa kultong aral, humanistic Arminian belief, na pwedeng maborn again. Because number 6, biblical creed, confession of faith, or preaching is necessary for spiritual growth of the regenerated. Dahil ang usapin pong creed, confession of faith, o preaching, teaching, ay mahalaga po sa usapin lamang ng spiritual growth ng mga na-born again na. Hindi po para ma-born again. Kailangan ng creed, confession of faith. Ano? Ang creed, confession of faith o preaching o tamang teaching ay kailangan po ng mga regenerated para lumago spiritually. Tanong! Kung ang banal na espiritu ay bumubuhay ng espiritong patay sa pamamagitan ng aral na false gospel, at kahit pala ang inuupuan mo ay kultong aral, maling aral, false gospel, pwede kang ma-born again. Bakit nagpupursige pa tayo, pastor, na mag-aral at mag-preach ng truth? Sagot! Bagamat ang Holy Spirit ay bumubuhay ng espiritu nating patay, nang hindi nangangailangan ng anumang uri ng pangangaral, di nangangailangan ng kondisyon na dapat may mangangaral, o dapat may pinangahawakan siyang tamang creed o biblical confession of faith, kinakailangan nating malaman ng truth closest to the Bible, at kailangan natin ng biblical teaching, preaching, at accurate gospel, hindi dahil nakadepende, hindi dahil nakabase o condition ito para maborn again tayo. Dahil ang mga ito ay duty at ninanasa ng bawat na born again na sila ay lumago at mapakain ng biblical o tamang pananaw na aral patungkol sa gospel truth. At para tayo ay lumago sa grasya at pagkakilala sa Panginoong Hesus. 1 Corinthians 3, 1-2, Ephesians 4:14, Hebrews 5:12-14. So malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga ka-truth seeker. Ang makasalanan ay posibleng maborn again kahit na saliwa o hindi accurate ang pagkaalam niya sa sovereign grace. Ang tunay na born again, bagamat siya ay nagsimula sa inaccurate gospel presentation, ay lalago at mauuhaw sa truth at hahanapin ang truth closest to the Bible. May dalawang problema po ang newborn babe in Christ. Una, ang kakulangan ng accurate na pagkaalam sa gospel. So, kinakailangan niyang dumaan sa proseso ng pagkatuto.
Ang baby Christian ay kulang pa sa kaalaman patungkol sa sovereign grace ng Diyos. Bago tayo naging baby Christian, ay may mga bagahe tayong daladala o bitbit. Lumaki at hinubog tayo ng humanistic philosophy o filosofiya ng free will at good work mula sa ating mga magulang, sa mga teachers, at sa mga nakatatanda't nakapaligid sa atin. At ito ang nagpapatakbo at pinatatakbo nito ang filosofiya ng free will at good work sa buhay natin. So naturalesa lamang na ang gospel ay inuunawa natin base sa humanistic philosophy o governing principle ng free will at good work. Kaya napakadali tayong maakay ng Arminian theology. Kasi nga, humanistic ang view ng Arminianism. Tayo, likas na humanistic. Kaya na-attract tayo sa mga Arminian theology, humanistic view, at mga aral ng tao. Sa kalagayang baby Christian pa tayo, mga kapatid, ay na-attract at inaakala at niyayapos natin ang Arminian view, humanistic view, pero habang tumatagal at lumalago tayo as regenerated, ay natututunan nating maghanap ng truth closer to the Bible. At natututunan nating hanapin ang apostolic teaching, ang sovereign grace, na mas kilala sa tawag ngayon na Calvinistic view, na dapat ay ibalik sa tamang katawagan na apostolic view, mga ka-truth seeker. Pangalawang problema ng baby Christian na ito, ang old nature at ang filosofiya ng humanism ay nasa loob na natin at pagkatao natin at kultura natin. At ang humanism na natutunan at naitanim sa ating buong pagkatao, kaya ay nasa atin. Kaya kinakailangan ng dahan-dahang proseso ng unlearning the error nang tayo ay maborn again na. Ang newborn babe ay dadaan muna sa milk of the truth dahil hindi pa niya kayang i-handle ang malalalim na katotohanan patungkol sa Diyos at sa Biblia. At habang nagmamature ay kinakailangan na siyang kumain ng solid food o meat food dahil malawak na ang kanilang pangunawa at kaya na nilang i-digest at i-discern ang deeper things of God. Relevance ng ating Doctrine 4 and 5, ano po? Una, mga ka-truth seeker, ano ang relevance ng ating mga pinag-aaralan ito sa buhay natin? Una, let us discern those who are truly born again instead of condemning them. Let us discern them and help them. Dapat ang maging goal natin ay kilalanin, idiskubre ang tao kung siya ay tunay na born again o hindi. Sa halip na ikondena sila sa kanilang pagyapos sa Arminianism, humanistic belief o learning. Pangalawang relevance, mga kapatid, ng pinag-aralan natin Doctrine 4 and 5, let us not be neutral, but stand firm in truth. Hindi pwedeng neutral tayo, mga kapatid, dahil sa ayaw lang kasi nating masaktan o makasakit ng damdamin ng iba o ng mahal natin sa buhay. Hindi pwedeng sa gitna tayo palagi, kasi baka masagasaan tayo ng sasakyan at mapahamak. Hindi pwedeng manahimik tayo for the sake of friendship, dahil sila naman ang ipapahamak natin kung mananahimik tayo. Kailangan nating mailatag ang katotohanan sa paraan na hanggat maaari ay huwag natin silang masaktan ng sobra-sobra, pero talaga namang masasaktan sila. Siyempre, kailangan ng buong pag-iingat, kailangan sangkapan natin ng love, right word, meekness, and gentleness, patience, prayer, and humility. Sana po naunawaan nyo, mga kapatid. Sa usapin na, kailangan ba ang right time para sira ng isang tao?
Kapatid, napakalinaw sa Biblia na season or out of season, kailangan nating ipangaral, i-share ang truth o gospel. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang right time, sasagutin ko kayo, now na, hindi later, hindi bukas, hindi pag may problema yung sisira natin, hindi yung kapag lumapit na yung sisira natin, at nagtanong na yung sisira natin, saka lang tayo magsasabi ng truth. Ang right timing ng pagsishare ng truth is now na, hindi bukas. Tomorrow may be too late, my dear brother and sister, for them to be saved. Pangatlo na relevance ng ating pinag-aaralan na Doctrine 4 and 5, be patient. We are just ministers of truth. Kailangan natin ng mahabang pasensya na sila ay gabayan, turuan, little by little, precept upon precept. Encourage natin ang mga weaker brethren natin na lumago sa kanilang pananampalataya at pagkaalam sa katotohanan kaysa sa tuksuhin, alipustahin, hamakin sila sa kanilang mga maling natutunan sa church na sinasamahan nila. Huwag mag-expect na tutubo agad o biglang magiging puno agad ang itinanim natin na truth sa kanila. It takes time para magbunga sila. 1 Corinthians 3:1-2, sabi diyan, brethren, could not I speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Mga kapatid sa Panginoon, kung tayo ay mga baby Christian pa, then kinakailangan natin pakainin ng espiritu natin ng milk ng salita ng Diyos. Sa mga malago naman na, kailangan natin pakainin ng espiritu natin ng meat of the word o solid food. Kailangan nating lumago, hanapin ang katotohanan na pinakamalapit sa Biblia. Spiritual baby o spiritual adult ka man, kapatid. Prayer ko na sama-sama tayong lumago sa pananampalataya at pagkaalam sa deeper things of God. 1 Corinthians 3:5, sabi diyan, who is Apollos or who is Paul? Are not we both just servants through whom you believe the message? Are not each of us doing the ministry the Lord has assigned us? 1 Corinthians 3:6, I was the one who planted, but Apollos came and watered it and cared for it. But it was God who caused it to grow. 1 Corinthians 7, for God is the one who brings the supernatural growth in us. Kapatid, kami mga mangangaral lang, nagtatanim, pero ang Diyos ang magpapalago nito sa puso mo. Aral tayo sa Doctrines 5 and 6 next week. Summary statement po ng Doctrine 4 and 5, regeneration has nothing to do with faith, creed, nor confession. I repeat, regeneration has nothing to do with faith, creed, nor confession. Good day and God bless po sa ating lahat. I encourage you, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng systematic theology. Good day and God bless po sa ating lahat.